Nakita ang mga deboto sa Santo Niño sa Sugbo, nasayon o naantigo sa pag-awit. Ang unang linya nini mauhimno, bato balani sa gugma, sa karaang tao, balangga. The magnet of love. Love with the ancient man. Tinuod gayud nga kining maong balang bata. Nga gilarawan ining imahen nga hinimo sa kahoy, makaagni, makadani, kanato padulong sa Dios. Samag batubalani, magnet, nga may gahom sa pagdani sa puthaw ngadto kaniya, o ang karaang tao sukad sa pagkatao sa anak sa Dios. Labaw sa duha ka libo ka tuig na nga milabay, o ang mga lumad sa Sugbo ni adtong Abril 1521 nadani niya, o bisan kita hangtod karon. Dili maihap ang matuuhon nga niduol o nagsangpit uban sa kasing-kasing na puno sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Niining balaang bata, ang anak sa Dios. Ingon ini kalawom ang atong pagsimba sa Santo Niño. Kay siya ang anak sa Dios nga buhi, nga nagauban ka na to sa taas nga panahon, gani sukad gayud sa sinugdanan sa atong Pilipinong kasaysayan sa pagtuo. Matag-usa ka na to, aduna gyud maasoy kung unsa nga atong relasyon sa Santo Niño. Mahinumdum ako sa bata pa ko, sa panahon nga wala pa ang Hudyaka, ang festival, ang sayaw sa kadalanan, ang sinulog. Sa panahon nga ang musayaw niini, kadto pa lang mga idaran nga mga babae, naninda og kandila, magwarawara ni atubangan sa basilika, samtang mapaubsanong magampo sa mga hangyo, sa mga deboto. Sa Sabado sa dili pang pista, hinumdum ko, musayog mata, aron makasakay sa first trip gikan sa lungsod sa Mualbual, aron inigabot sa Sugbo, makalinya aron paghawok sa Santo Niño. Inig kahapon, musaksi sa prosesyon nga inubanan sa daghang mga tao. Mao kini ang pipila lamang nga handumanan sa akong yanong debosyon sa Santo Niño. Daghan kaninyong mas lawom pagkasinatian, sukad sa inyong kabatanon hangtod karon, ug kini nakapalig-on sa pagtuo. Ingon niya na kasuod ang Santo Niño sa Sugbo kanato. Daghan na iyang titulo, mag-agad kasagaran sa mga pangalan sa dapit, diin daghan ang debosyon. O gihimo na siyang patron sa mga kapilya, lungsod o parokya. Doon na hinuoy uban, usahay masobrahan. Nga mura na lagmunika ang Santo Niño, ilis-ilisan o sinina, depende sa oso o gusto sa nagdebosyon. Ambot na ba kay Santo Niño ron nga nag-face mask o nag-face shield? Mayo unta ang atong pagdebosyon sa imahen sa Dios ng bata, makapasuod sa atong pag-ila kaniya nga si Kristo, nga anak sa Dios nga natao, nagtudlo, nagantos, namatay o nabanhaw aron kita maluwas. Hinaut unta ang atong pagtamod sa imahen sa Santo Niño, magdala ka nato sa mas halawom nga pagsimba ni Kristo, pagtuman sa sugo sa paghigugma sa uban, isip usa ka katawhan nga gihatagan sa gasa sa pagtuo nga nadawat sa bunyag. Manginaot kita nga ubos sa panalangin ni Señor Santo Niño diha sa itong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa itong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban. Viva el Señor! Viva Señor Santo Niño! Masipang pakpak ang Señor Santo Niño! Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
Mga kaigsunan, kumusta ni atas sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko? Doon ay panultihon sa kinaadman nagingon, non potest esse diuturno, koe non subist viritas. Huway pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ni pasukan. No reason can be lasting when truth does not rule. Hinungdan nga atong Ginoong Diyos Kristo nga mahan mong kamatuuran sa libro ni Isaiah uluhan 65 tudling 16, God the Father is truth. San Juan 14:6 mingon si Kristo, I am the truth. Sa San Juan 8:31-32 ang kamatuuran mga pung sa Dios nga kun atong bansayon kini makaluwas kanato. Niyata mo igsoon sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko ya ato ning pasyonan mubo nga pagampo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang ito nga Amahan nga muyo kami uban nga mong hugot nga pagtuo, paglaom ug paghigugma kanimo. Ngay mo kaming lamdagan sa mga pung ug kahayag nga magatudlo kanamo sa ustong dalan nga among pagalaktan padung kanimo. Loso usab kami sa makatalagman sa pandemya, coronavirus, COVID-19, variant, uban pang mga hulga nga nakakalas nagdakang kinabuhi. Pero sa 1 Juan 4:5 ayaw kahadlok kay ang Diyos makagagahom o ang tanan ninyong kaaway, lakip ng yawa, dili makapiug sa gahom sa Diyos. Amo sang gipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen nga iyang mga pagampo o pangalipo nga to siyang anak, makapadali ka nato sa pagdala sa atong palasanon ng mga pagsulay pinagi sa grasya ni Kristo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong pasalamat sa atong kadagkuan simbahan nga atong Santo Papa Pope Francis nga naila siyang malantawon alang sa pagpanaw sa mga dapit nga nakinahanglan siyang presensya o pagbutiag sa kamatuuran sa Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa ta sa atong Arsobispo sa Subo, ang Ekselensya Jose Serofia Palma nga daghan sa nangahimo, nagdugang atong mga pare, nagdugang mga ordination of priesthood sa matag tuig, nagdugang mga parokya o ang hiusahan sa mga lay women alang sa pag-alagad simbahan, labaw sa tanan, pagsangyaw sa kabubuton sa Ginoo. O usab, ang iyang paghimo og balay sa mga luyahon o retired na nga pare, nagyatiman sa ilang pagkinahanglan nga lawas nun, kalaknon. Salamatan ni Arsobispo Jose Serofia Palma. Daghan niyang nahimo ang surgan, mga matanon nga naulipon sa dili nga drogas. Doon ay Life in the Spirit Seminar nga nagauban sa pag-aga kanila sa pagpibalik ngadto silang pamilya o makakat-o na sa pagbudlay sa panginabuhi. Ato sang greeting ni Bishop Medifil Dodong Bilyones. Takosan sa atong pagtamod usa ka mapobsanon nga obispo o mayo sa kay mo pambit sa Ebanghelyo sa kaluwasan. Bishop Antonio Ranyula nga may nampuon o Bishop Emilio Bataclan, retired. Pero wa pa retired, andam gyapon siya sa mga pagpamahayag. Yato sa salamat ni Brad Dudong Lemtso ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network nga may kailap sa atong tibok nga nasod through live streaming abot sa mga nasod na makakuha sa itong mga programa. Salamatan ni Brad Dudong sa iyang pakigbisog sa iyang ministry of healing and evangelization. Kaluyan sa gracias Ginoo daghang mga non-Catholic pastors and minister nga midawat ibalik sa Katoliko uban nga natawo nga dili Katoliko mahimo ng mga Katoliko nga mga evangelizers. Salamat kayo Brad Dudong Lemsua. Iyo pa nato karon niya si Carlo Badinas, usas mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups
niyasan si Brad Alan tanggapan. Unahon na to si Brad Raven Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok og maayong hapon kanimo Brad Sok Fernandez og sa atong mga suking tigtan-aw sa atong tulumanon ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Nya Brad Sok sa dili pa ko mangutana. Greetings na to kanunay Brad Sok ang atong kauban sa pagtuo sa Katoliko si Brad Michael Cabonilas og ni Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo. Og labi na gayud sa mga Couples for Christ diha sa Laray no gipanguluhan ni Brad Brando Nostri maayong gabi ug may adlaw kanatong tanan. Brad Sok ang akong pangutana Brad Sok bahin niining bautismo o bunyag sa Iglesia Katolika. Nasayo ta Brad Sok nga samtang bata pabunyagan jud na nato ang bata kay aron makuha ang salang panulundon o aron mahimo siyang anak sa Dios pinaagi sa bautismo. Pero Brad Sok, gisupak ni sa atong mga kaigsuonan ng mga protestante, bahin nining tubig bitaw Brad Sok nga ibukbuk natos bata, matod pa nila dako din nagsayop Brad Sok nga bubuan na nato ang bata og usa ka baso nga tubig. Kay matod pa nila Brad Sok, kung basahon nato ang Biblia, usa sa requirement sa bunyag Brad Sok, daghan gyud ang tubig gamiton. Ilang gamiton ang Juan 3:23, nag-ingon diri Brad Sok, namunya gusab si Juan dito sa inon nga dili layo sa salim kay daghan magtubig didto nangadto kaniya ang mga tao og sila gipamunyagan niya dinhi Brad Sok tin-aw ilang gigamit ang maong sitas ka pagpamatuod Brad Sok nga usa sa requirement sa bunyag daghan jud og tubig. Unya Brad Sok ngano kuno kitang mga Katoliko bunyagan atong bata usa ra man ka basong tubig wala kuno mosakar sa Biblia Brad Sok ang atong bunyag. Unya doon na pa'y gamiton nila Brad Sok. Kining buhat 8, versikulo 36 ngadto 38. Doon ay usa ka tawo nga yunuko. Diin giingnan ni Filipe nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ningon sa wako kasabot. Natong higayon na Brad Sok, gitudloan ni Filipe ang taong yunuko og nakasabot. Og pagkakita nila Brad Sok nga daghan og tubig, gibautismuhan ang tawo nga yunuko. Matod pa nila Brad Sok, usa sa requirements bunyag daghan og tubig. Ngano kitang Katoliko Brad Sok nga atong bunyagang bata usa ra man ka basong tubig ang ibuo Brad Sok dili man dagang tubig palihog ko pagpatinaw na Brad Sok. Ang direkta nga tubag na sa Biblia na sa Juan 3:5 nga ningon si Jesus, unless a man be born again by water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Gawas ang tao mataw po usab sa tubig mo ni bunyag o sa espiritu di siya magasud sa langit. Tao may kasigutan, apil ang bata. Kaya sa Juan 16:21, ang usa ka nagbati nga inahan o babae, pati og kasakit sa pagpanganak, pero inig katao na sa bata nga usa ka tao, malimtan niya ang kasakit siyang pagpanganak. Sa natao ng usa ka bata nga usa ka tao. So bata tao. Dita kaingon nga ang baktin dili baboy, ang nati dili baka, baboy gyapon ang baktin, baboy baka gyapon ang nating baka. So muna nga bata tao. O nakinahanglan siya o pagpasulod sa grasya sa Dios nga nawa pinagi sa niya danog iba. Pero ang question doon na ba'y isa aning bata nga angay may munyagan. Doon na isa ang bata pero dili ni isa nga iyang gibuhat, dili actual sin. Nga ginahuna, gipabuong, gibuhat, agig paglapas sa sugo sa Dios mo nga actual sin. Pero ang sa bata nganlan na to original sin sa nga panulundon. Nga meaning mao ang deprivation of sanctifying grace, the soul of the child due to sin of Adam and Eve. Ito sa Daniel, unahon na ito din yung 1 Corinto 7:14. Kaya kung wa pa'y buling ang inyong kabataan, dili unta ninyo manginikanan, dadon siya sa pagkabalaan. So, doon ay buling ang kabataan. Kung saan ang buling dili ang buling sa panit, dili may tungod sa kahimtang sa pagkaway grasya. Mana nga doon natin mabasa sa Salmos uluhan
51:5 kaningon sa David, didto pa kanay ko sa tiyan sa kong inahan, daan akong makasasa. Didto ko sa tiyan sa kong inahan, kipanamkon ako sa sala. Ano sa Salmos 51:5. Wanang napas sa David ron, mangutan na tagun sa may nahimong sa bata nga didto pa ka sa tiyan sa imong inahan, puya pa ka, bata pa ka, matud pa nimo, daan na kang makasasala. Murang salang panulon ni takod. Lamentasyones 5:7, wala na ang among amahan, pero nakapanunod kami sa iyang sala. So muna nga nagsalang panunod doon. Kahimtang sa pagkaway grasya, sa mga siyawi sa karang tugon, ang Diyos nga magagahom nga atong amahan, naghimo og usa ka seremonya sagrada nga ang bata o man mataw wow kadlaw puya pa dadun ngadto sa seremonya sagrada ang circumcision. Kaya ang kahulugan, once the child is divinely sacrificed and circumcised, mahimo na siyang property sa Diyos, kaugalingon sa Diyos, o ang Diyos ang mahanaga-angkon kaniya. Bata pa. Yan si San Pablo sa Colosas 2, 11-12 siya miingon nga ang atong circumcision karon dili na pinag-Hispanit, kundi circumcision sa pagsulob kang Kristo, pinagi sa bunyan. So unsay edad sa bata, pila edad sa bata nga sirkunsidahan, 8 adlaw. O sa apil siya ng bata sa bunyan. Kinsa nagsulti? Si San Pedro. Pero meron niyang itumbok ang mga dagko. Pag hinulsul ka mo sa inyong mga sala, pagpabuniyag ka mo, o mapasaylo inyong mga sala, o makadawat mo sa gasa si Espiritu Santo. They were adults addressed by the challenge and the words of St. Peter. Pabuniyag ka mo. Maghinulsol. Pero sa 39, para sa mga bata. Kiningon mas San Pedro, kining sa ara, dili lang alang kaninyo, sa inyo sang kabataan. Ako nang gitanaw ang pong kabataan sa Griego, tiknoes, singular sa teknion, meaning infant or baby. Infant, sa ito pa, puya pa, nagsusupa. Apil na sa bunyag matod pa ni San Pedro. Kunya, ang Diyos amahan na bunyag apil ang bata. Sa 1 Corinto 10:1-2 nga ang amahan, ang Diyos amahan, naghimo sa pagbunyag, pinagi ni Moises. Sa karang panahon, pinagi niya itong panganod og dagat. Sa Exodus 12:37, apil ang bata. Gihap ang malaki, laki rin gihap, 600,000. Nga dinhay mga babaeng mga bata, walang ipa. Giapil sa Diyos pagbunyag. Mana nga, dili sayop kay gitudlo man na sa Dios ngaya pilang batas bunyag sama nga ang batang lalaki 8 pa kaadlaw ng edad giyatagan nag sagrada ceremony, and that was circumcision, and very somewhat profound meaning that the child becomes the property of God and God holds the destiny of the child. So nang bunyag sa bagong tugon matud pa San Pablo sa Colosas 2:11 ngadto sa 12. Unya may tungod sa tubig, kinahanglan ng tubig sa bunyag nga sakramento. Pero dili kinahanglan nga daghan gyud ang tubig. Kaya niya ato makita si Saulo, persecutor manglulutos ni Kristo. Nabuta siya tungod siyang kabangis. Ang bunga sa sala napahamtang kaniya na buta siya. Unya kay gitawag man siya sa Ginoo, gisugo ni Kristo si Ananias. Og miadto sa Ananias misulod sa balay, og iyang gipandungan siyang kamot si Saulo. Igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nagpakita kanimo sa daan nga imong giagian. Og siya mo'y nagpanhi kanako aron makadawat ka sa igtatanaw og mapuno ka sa Espiritu Santo og gilayon right away. Timanan nito yung pulong nga gilayon. Nangataktak siyang mga mata ang daw hingbis o nakakita gilayon siya. Ya gilayon dito sa Mambalay.
mitindog si Saulo gibautismuhan niya. Sa balay gibautismuhan. Wa may tubig nga nagasod sa balay. Nya sa Hebreo 11:22 mi himo si San Pablo o testimonyo. Namatod pa niya, kita nalimpyo sa Diyos, pinagi sa limpyo nga tubig o pinagi sa pagbisibi sa tubig. Bisibi sa tubig gigamit, matod pa ni Apostol Pablo sa bunyag ngayang nadawat. Sprinkling of water. So, di mo do, dili kay ingno nato nga kinahanglan yun ang daghan nga tubig. Kinahanglan tubig, pero dili kinahanglan daghan. Kay si Saulo nga nahimong San Pablo, gamay rang tubig. Kaya dito siya suod sa balay. Gibisibisan siya, sprinkling of water. So muna atong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas may tungod sa bunyag sa bata nga gamiton tubig pero dili kinahanglan nga daghan nga tubig. Muna atong tubag sa pangutana. Salamat, Bradsok. Maghapon nyo diha. Carlo, Dens, maghapon nyo diha. Akong mga pamilya sa nagtanawon ng programa, si Dini, Kevin, upan pa kung igsuon. Salamat kayo mga brad diha kahaponon. May tungod sa kani sa Quran, Bradsok, kini I am the first and the last. Babasa sa Holy Quran, Surah 53. Ug babasa di sa atong Holy Bible sa gipadayag 1:8 ngadtos 22:13. Nag-ingon diri sa Holy Bible nga I am Alpha and Omega, and the beginning and the end, and the first and the last. Kining pagasulti, Bradsok, matod pa sa mga Muslims, ang ilang libro mo itinuod nga Holy Book, ilang kini ba asa may nagtug-an sa tinuod, Bradsok, ang Holy Quran o Holy Bible, palihog kong tubag, Bradsok. No need of comparison, but we see the exaltation of the proof that the Bible is really divine inspiration. Kay ningon magod si Kristo kung San Pablo mikutlo niya na hinuman sa nasa niya sa itong Ginoo ug siyang nasaksihan. Namatod pa ni San Pablo kung si Kristo wa pa mabanhaw, kawang nga mong pagwali, kawang ang inyong pagtuo. Kung si Kristo wa pa mabanhaw. Ang mo't masabot nga the confirmation fact of Christ being sent by the Father as the Son of God because of the miracle of resurrection. Kaya si Kristo, guban ninyo kining templo. Si katuog adlaw ako na yung papangunon. 46 ka tuig paghimo sa templo sa Jerusalem. Ya dili di ay literal nga templo ang gipasabot. Matud pa ni San Juan, patyon si Jesus o si Jesus misaad nga banhahon niya yung patayng lawas. So mo na nga no prophet has done or has said nga patyon siya niya banhahon sa niya nga adlaw, only Christ, because Christ is the possessor, the source of life. Jesus Kristo, I am the life, I am the truth, and I am the way. Mo na nga kanang mga gisulti sa Biblia as confirmed by the fact of resurrection, we accept that as true because the confirming reality and testimony of the truth, what Christ, what the Bible says, maong pagkabanhaw ni Kristo. Mo na nga katuhuan nato ang Biblia kay giapirmahan sa pagkabanhaw ni Kristo. Kung wa pa ko mabanhaw, way kapuslanan yung pagtuo, way siguro nga akong isulti. Mo na nga ang Biblia atong pagatuhan because of that fact, reality of His resurrection as testimony that all He has said are all true tungod siyang pagkabanhaw. Mo na nga di na lang mo kumparar. We exalt the Holy Scripture as the living word, buhi nga pulong. Ngayon siya, akong ipadala ang akong mga pulong ngadto sa kayutaan. O ang katawhan mga ayo, ug dili sila malaglag sa katalagman.
na sa Salmo 107:20. I will send my word, and their land shall be healed. The people shall be healed. Ngayon ang Diyos, and they shall not suffer this catastrophe or overcome by catastrophe. So mo na nga, gamanan kay ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Biblia, mo na gimanggad, gimahal na ito, o gitipigan, o giampingan sa simbahang Katoliko, way misa, nga way kutlo gikan sa Sagrada Escritura. Muna nga kung tubag ni Alan Tanggapan, no need of comparison. Just look into the power of the Bible and you can see that it is exalted from all other books of the world. Muna itong tubag sa pagtanan. Daghang salamat Brad Sok. Greetings na ko Brad Sok sa ni Sister Sosi Pulvira ug labi na gayud sa mong pura paroko kanadto si Father Anthony Morillo. Maayong pagtan-aw nimo diha Father. Brad Sok, gibalik-balik sa mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko Brad Sok sa ilang programa nga ang ato kunong Santo Papa Brad Sok gitawag siya og tawo sa kadautan kay mag-usab sa kasuguan. Ilang gamiton ang Daniel Kapitulo 7 versikulo 25 Brad Sok nga didto Brad Sok gitagna ni Daniel nga dunay tawo sa kadautan unya kining tawhana Brad Sok mag-usab sa kasuguan sa Dios. Unya ilan ning gipahid sa Papa sa Roma Brad Sok kay daghang kunong gipang-usab ang mga Santo Papa Brad Sok. Example Brad Sok kining napulo kasugo. Ang napulo kasugo Brad Sok dito sa First Commandments nag-ingon dito nga dili ka magbaton og laing Dios ug dili ka magbuhat og linilok nga larawan bisan unsa. Unya Brad Sok kung atong din tan-awon sa atong katekismo wala naman kuno to dito pagkasultiha Brad Sok nga dili ka magbaton og larawan. Usa kuno nakaproyba Brad Sok nga giusab sa Papa sa Roma Brad Sok ang kasuguan sa Dios. Ikaduha Brad Sok, kano kunong pag-ingon nga balaana ang ikapitong adlaw kung Sabado. Kung ato ding tan-awon gapon Brad Sok sa atong katekismo, ang ikapitong adlaw Brad Sok nga ipabalaan sa Dios nahimo ng Domingo. Mato pa nila Brad Sok giusab kuno sa atong Papa sa Roma. Palihog kog pagpatin-aw Brad Sok kung tinuod ba jud ni Brad Sok nga ang atong Papa tawo sa kadautan. With due respect sa ilang mga kini mga pamahayag nga kanang mga pamahayag dili kayo ilang giayag o gipalugdang. Mara kung sayop gani ang imong premise, labi ng sayop ang konklusyon. Ang sa Papa dautan kay nag-usab sa kasuguan, di man na tinuod. Kanang napuo kasugo, ingon ini kanang di ka magbuhat og linilip nga larawan. Ya dili ka magayukbo mga simba kanila. Giduhaman na lang kasugo. Di ka magbuhat og linilok nga larawan. Una, ikaduha dili ka magayukbo magalaga o magsimba kanila. Kanang sugua usara na there is the primary and there is subsidiary. Kanang ingon dili ka magbaton og laing Dios. So din na nini mo duhaon usara na kasugo. Pero ang nakapurke kay giduhan nila ang unang sugo sa Dios. Yang ikatuo mao nang ikaduhang sugo, dili ka magkamit sa ngalan sa Dios sa pagpasipala. Nahimo nam nang ikatuo nila. Kaya ang unang sugo di giduhaman nila. So essentially this is only the matter of reckoning kanang paghihap. Pero substantially mao na mga sugo palitan ang 9 o 10 commandment. Dili ka maibog sa asawa si mong isikataw. O dili ka maibog sa mga manggad sa mga butang o mga manggad si mong isikataw. Iusar man na nila. The truth of the matter duha na kay kung maibog gani ang tao siyang asawa siyang isikataw, ang may tabo kung yan ang buhaton, yan ang hunanaon, kapanapaw siya. Pero kung ang tao maibog sa mga butang, unahunan niya kawat. So lain man ang stealing and adultery. Lain man. Musaktong Iglesia Katolikana. Ang ilang arrangement sa dili Katoliko, may mingon na ito nga nasipyat ang ilang arrangement. Pero substantially, the Ten Commandments are still there as the Catholics have and the Protestants have. Kaya kanang giusap ang kasuguan, di man ang Ginoo mo'y nag-usap. Kaya sa sugo, dunay sugo ngaya sa Diyos, dunay sugo ni Moises. Sugo sa Diyos, buhata ang imong buluhaton sa anong kadlaw, kapito pahuway ka. Si Moises naingon nga,
sa 2 Kronikas 8:12-13, si Moises mo'y nagmugna so sa kaigpapahulay, siya nagbuot ug sa Josue 10:8 gidungagan og libo ka mga balaod. Marangoy nakatuman na sa Jeremias 18:19, Nehemias dili Jeremias. Way nakatuman sa sugo sa igpapahulay tungod sa kadaghan nga gidugang unya ang labing mabugat mo nang naa sa Exodus 31:15. Way bisan kinsang magbuhat sa bisan unsang buluhaton sa adlaw papulay ug siya pagapatyon kabuhat niya na. Gani doon ay namunit lang kahoy tungos kaguto maglungag ilang gipatay. Gani si Jesus nga nag-ayo og masakiton sa adlaw papahulay ilang gigukod kay gidili nila pagtrabaho sa adlaw papahulay. Ang bakul gipalakaw ni Jesus. Di lang kay gipalakaw, isugo si Jesus nga kanang imong mga habol ug banig dia lukuta. Pasana na gidili gyapon na. Sa Jeremias 17:20-21 gidili pagpasan bisan unsa. So Christ was condemned to death because of that violations, as they assume and presume violations of the commandment of the Sabbath. Mura nga ang Biblia nag-ingon nga ang Diyos na molong pahunungon ko ang iyang igpapahulay na nasa Usias 2:11. So unsa may igpapahulay kaniya do paman Domingo kay Domingo pagkabanhaw naman na ni Jesus. Sabado ipahunong. Ug pahunongon na do na ipuli. Ug ang ipuli mao nga adlaw Domingo. Basa na to sa 1 Pedro 1:3. I will give you the new birth and the new beginning through the day of the resurrection of Christ the Lord. Ihatag ko ninyo bagong kinabuhi o bagong sinugdanan pinagi sa pagkabanhaw ni Jesus. Unang pagkabanhaw ni Jesus gi ila nga day of the Lord sa pinadayag 1:10 yo fui en el espíritu en el día del domingo. Detrás de mí oy gran voz como trompeta. Ya, kung nato nang literal paghubad kay kinatsila man na diha ako sa espiritu sa adlawng Domingo. Luyo kanako nakadungog kog tingog sa mas trompeta. Pero sa Ledyard English Bible, I was worshiping on the day of the Lord. Behind me I heard a great voice like a trumpet. So kanang Sunday, gihubad nga day of the Lord. And I was worshiping on the day of the Lord. Kanang Revelation 1:10. So balik ko na to, Sunday is replacing the Sabbath of Moses that was seized by God. Pero ipapahulay niya sa Diyos, so man na mahunong. Buhatas unong kadlong imong buluhaton. Ikapito, gikas buhat, pahulay. Ang mga Seventh-day Adventist nagsugod og trabaho Domingo. So ang ilang ikapito Sabado. So natuman nila na. Pero ang Christians Sabbath niya may dictionary din, Webster's Dictionary niya sa page 225, Sunday is the Sabbath of Christians. So ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyanos. Saturday is the Sabbath of the Jewish people. Ang Sabado igpapahulay sa mga Hudyo. Ang Domingo, Sabat o igpapahulay sa mga Kristohano. Nabasa ni nato sa kining Webster's Dictionary. Atong basahon aron makita gyud sa atong mga kaigsunan ang kamatuoran, no? Yeah, Sunday is the Sabbath of Christians. Saturday is the Sabbath of the Jewish people. So giilis na ang Domingo pagkabanhaw ni Kristo. Mo magani usa ka butang nga mayang timan-an dunay ganti na. Doon na ba'y mabasang usa ka apostol nagbahulay sa Sabado after the resurrection of Christ? Is there any apostle after resurrection of Christ rested on Saturday? If you do say that, you have the reward.
kadawat kaganti. Human mabanhaw si Jesus, doon na ba apostol ni pahuway Sabado? Wala. Domingo nang ilang papahuli. Nasa San Juan 20, 19:26. Nasa 1 Corinto 16:2. Nay si Pablo Bernabe ni sud sa sinagoga sa adlaw Sabado aron pagwali. Pero mingon nga ni sud sinagoga aron pagpahulay. So you cannot find. So therefore, ang Domingo na ang ingon sa Dios, 1 Pedro 1:3. I'll give you the new life, a new meaning and beginning on the day of the resurrection of Christ. Yatag ko niyo bagong kinabuhi, bagong sinugdanan, bagong kahulugan sa adlaw sa pagabanhaw ni Jesus. Domingo ang pagabanhaw. So muna atong new beginning, a new meaning of life, and that is the holy day of resurrection. Our hope and victory of sin. Samtang Sabado, namatay pa si Kristo, he was still enslaved of the physical death. Pero sa Domingo, he won sin and he won the powers of darkness through his light of resurrection. Muna itong tupags pangutana niya, atong lantaon, kini mga hinungdanong pahibaw, karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! May sunbalik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Yabutin na to ang pagumangko ni Brad Dudong Limsua na si Monsignor John Thomas Limsua, anak ni Brad Thomas Limsua, si Father or Monsignor John Thomas Limsua, sakop sa household of the Pope. Sakop siya sa ingno na to panimay o circle of trusted persons sa Papa. Yeah, tudlo siya nga nasa diplomatic corps sa foreign affairs. Nakadto siya sa lain-laing dapit sa kalibutan. Italy, Spania, sa South Arabia, China. Kay mo may ang trabaho nga usa siya ka sud sa diplomatic corps sa foreign affairs. Karoon na to, nga tumiyaging Domingo nakawalay siya sa simbahan San Jose, Tabunok. Maayo kay mo batbat o wali si pagumangko ni Brad Dudong Limsua, Monsignor
Tomas John Limsua. May kayo sing ribatpat sa mga kahulugan sa atong pandemya, sa atong mga hulga o mga kasakitan. Pero ang gisalot ang dakong gahom sa paglaom, sa gahom sa Diyos, o sa pagpupo, pagsanggi sa mga pagtulunan nining panahon sa katalagman. So, Brother Dudong, you're so very proud because of your nephew, Monsignor Tomas at John Tomas Limsua, nga mo'y usas mga trusted persons, consultant, na makatag sa ilang mga pulong alang Santo Papa. Unya atong paminawon si Dennis Abarquez nga usas mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Group. Niya si Brad Dennis Abarquez. Dengan salamat Balsog og mayong hapon kanimo og sa tanan nga kanunay nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Mayong hapon kaninyong tanan. Also greetings nako ni Brad Edwin Paragoso ug siyang pamilya diha sa Minganilla. Labi na gyud diha sa Lapu-Lapu si Brad Alex Tampos, si Brad Noel Fernandez, and Brad Archie and Gina Lorion. Og labi na gyud ni Tio Hamin og ni Tia Betty nagtan-aw karon. Brad, so ako pangutana kining naa sa Quran kay matud pa sa mga Muslim balso kita kunong mga Katoliko mooy naigo niining sulat nga naa sa Quran chapter 45 aya 10 nga nag-ingon diri balso sa Tagalog sa harapan nila ng mga nanalait sa dakilang Quran ay imperno at wala silang pakinabang sa anumang nakamtan nila na kayamanan at anak at ganon din ang kanilang Diyos-Diyosan na sinamba bukod kay Allah. Ang giingon diri balso nga kinsa tong dili mo tuo sa Quran, maimperno ang dili mo dawat og magbugal-bugal sa balaang kasulatan nga Quran. Og dili mo dawat ni Allah og labi na gyud nga magsimba og Dios-Diosan. Matud pa sa mga Muslim balso, ang mga Katoliko mo'y naigo niini nga nagsimbag Dios-Diosan unya wala mo tahod sa balaang kasulatan nga Quran og wala magailan ni Allah nga moong Dios. Ang akong pangutana balso kay base sa mga Muslim nga kitang Katoliko maimperno base sa ilang Quran, unsa man gyud balsok si Allah, Dios ba gyud ni siya? Naabay ni siya balsok nga nakasubay gyud ni siya nga kani si Allah og si Yahweh usara? Kay mato din na balsok maimperno man ang magsimbag Dios-Diosan og dili mo dawat sa Quran og ni Allah mahiagom gyud sa silot sa imperno. Palihog og patinawon ni balsok. Do they respect to them, the Muslims, and their scripture, ang Quran? No? Unya, kanang ilang gipamahayag, unahon na to, nga ang Katoliko mo'y katumanan, nga mo'y pagsimba sa mga Diyos. Ang lintungan ay, the truth of the matter, the Catholics do not worship idols. Muna ang na may bawaan. Ang unang sugo sa simbahang panudlo, diya sa unang sugo sa balaod sa Diyos, dili ka magbaton o Diyos. Kung saan ang Diyos, mao ang nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Larawan palitan ni Belfior, ni Jupiter. Kung may Diyos nga Diana, Jupiter, o Belfior. So ang ilang mga larawan Diyos na. Pero sa Katoliko, ang ipahimo nga larawan nga atong gihatagan sa pagtahod, nga emblem of God, mao ang larawan sa kirubin ug sa mga balaan. Balaang tao na sa Exodus 25, 18-22. Basahan sa nila tingali pero wala na muhunong pagpamalandong ba. Dayon ang Diyos pabuhat Moises o linilok nga larawan, sinalsal sa dagwes kirubin, ibutang masigkakilid sa akong altar, kaya na ako diha. Sa 2 Hari 23, 16, 19, si Hari Usa, tao sa Diyos, gipadugmok niya ang tanang mga larawan sa Diyos. The statues, monuments of false gods. Yun nga nakita niya sa kadakong monumento dito sa Dakbayan o siyudad. Mutana sa kinsa man ang monumento. O ang mga tao sa siyudad, mahal nga hari, monumento na sa tao nga balaan o santo nga taga-Hudiya.
The king was wise and knew the distinction of idols and icon. Bingon ng hari, wala na ilabot. Ayaw nagdugmuka kanang monumento sa taong balaan. Wala na ilabot. So, Deira sapientia nobit distinctionem in similaribus. Matud pa sa Latin na Reims, a true wisdom knows the distinction of the similarities or two similarities, the distinction of it. So muna nga, ang hari, doon ay kaalam, hibaw man siya kung siya Diyos, kung dili Diyos. Dugmok ka na. Yung hari ayaw, wanay labot. Wanay labot. Kay larawan has balaan. So, ang larawan sa anghel, emblem of God, simbolo sa presensya sa Diyos, o ang larawan sa balaan, dili na Diyos. Unya gisugo ta sa Ginoo sa pagtahon niya na sa Leviticus 19:30, reverence my sanctuary. Sa English ng Biblia, reverence my sanctuary. Dili saya, ihatag ang pagsimba o pagtahon sa akong sanctuaryo. Sa mga sanctuaryo sa Ginoo, katong di Holy Tabernacle, kahon man tong Holy Tabernacle. Soon, dito ang sungkod ni Moises. Sungkod ni Aaron gigamit ni Moises. Duha ka papan nga bato sa kasuguan. O katong salins na hurot sa mana, katong kalanon nga gipakaon sa Dios. Pahangi ka sa langit. Gipakaon ang iyang katawhan. Pila man ka adlaw? Dili adlaw. 40 years. Kaya may maluto sa desierto. O may tanom. O may tubig nga makapabuhi is mga isda. Pero ang Ginoo provided them for 40 years, feeding them with that manna. Yakadtong maong sanctuaryo, ipatahod yun. Kaya diha may wa matahod. Sa Leviticus 19:30, reverence my sanctuary. Sa 1 Samuel 6:16, diha yung mga tao nga pagano, wa matahod, ilang giilog tong Holy Tabernacle, ilang gibugal-bugalan, ilang gipangligwatan, atong basahon ni tabo. Ya sa 1 Samuel 6:19. O ang Diyos may hampak sa mga tao sa Bet-Shemesh, tungod kay sila nagtanaw sa sulod sa arka ni Yahweh, o siya nagpatay gikan sa katawhan, 5,000 og kapituan katao. 50,070 persons nangamatay tungod silang pagbugal-bugal sa Holy Sanctuary sa ito patahod gina. Muna nga ang pagsimba ngadto sa Dios muna nga lang tong latria, the absolute adoration. Ihatag na nato ngadto sa Ginoo. Salmos 96:4. Ihatag nato sa Dios ang the highest worship, address given or rendered only to God, para na si Diyos. Unya ikaduha sa mga balaan. Natay mabasa nga, ipasimba sa ng balaan. Nas pinadayag, na yung balita Biblia, Uluhan 3:4-9. Mayon ang Diyos, panggula kamo diha sa sinaguga ni Satanas. O pangadto kamo sa balaan nga obispo. Luhod kamo atubangan kaniya. Naimando, luhod kamo atubangan itong balang obispo. Simbaha siya aron mo mahibaw nga ako nahigugma sa mga balaan ng obispo. So na mabasa, mando ginoy pasimba, luhod pa gani atubangan sa balaan. So dili ni ato. Iyan is Ginoo. Ang Katoliko ang supak niya na. Pero ang ubang reliyon supak na kay kadungog lang na isimba. Si Kristo sa 14:10 sa Lucas 14:10. So sa pong ni Kristo na tao nga mapapsanon kayo. Talam doon sa itong tao. Yesod sa kumbira ningon tong tagiya sa maong kumbira, ay aglingkod yes layo dong diri tupad ka na. With that parable, Jesus says that this man, a noble man, worthy of worship. Itong taong mapapsanon nga gipa sakag yun siya paglingkod tupad sa hari, a noble man,
matod pa sa Biblia, si Jesus. This is a noble man, worthy of worship. Tako sa pagsimba yun ni Kristo. Kinsa magatang supak-supak ni Kristo. Nga katong noble man, a holy man, because of his humility, worthy of worship. So mangita ang gilaglita sa makita nga ang tao masimbasan. Nasa San Lucas 14:10. King James Version, old version of King James Version. So na ang pagsimba sa mga balaan, na ang pagsimba sa Dios, nasa na atong pagtahod sa mga linilok nga larawan nga gipahimo sa Dios, nga dili Dios. So this presentation corrects the wrong notion of some people that we are worshiping idols. That is fallacy. Kanang tao nagsulti niya na, nga na sila damnon kud non intelligent. Sa Latin pa na, sa Judas Tadeo 1:10, may mga tao nga sayon ang pagpasipala, sayon pagdebiyay, sa butang nga wa nila masayri. Marang kita, magkapasidungog ta sila rawan ni Santo Niño, mga santos, biyayon ta, wa man sila kasabot. Marang damnon kud non intelligent. Judas Tadeo 1:10, mga tao nga sayon kayong mubibiyay pasipala, sa butang nga wa nila masayri. Mota itong katubag sa pangutana ni Dennis Barquez, niya arita ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok, handos na lang ko sa pangutana Brad Sok. Dunay nangutana Brad Sok sa atong suki nga tigpaminaw sa atong programa Brad Sok. Nga bago pa lang ta nagsaulog no sa kapistahan sa ni Senior Santo Niño, nga ang pangutana nila Brad Sok nga ang mga Espanyol nga mga pari nga mianhi diri sa Pilipinas aron pag-Christianize nahitabo niadtong Marso 16, 1521 buwan sa Marso. Ngano man Brad Sok nga kitang mga Katoliko diri sa Cebu, ngano gisaulog man na nato Brad Sok og Enero nga Marso man na nahitabo palihog ko og pagpatinaw na Brad Sok. Katong 1521, labi na si April 14, that was the first baptism of the noble family. Hari Humabon, Reyna Juana, marang April 14, niya March 16, maumantong mayngon na to ang pag-anhin nila. Pero the missionaries, katong mga Agustino, nga mo sa nag-okupar karon sa Augustinian Shrine, Santo Niño Shrine, sila mo inibaw na doon ay very noble incidents of that Enero nga pagsaulog na to sa kanang pangilin sa Senior Santo Niño. Kuti pag sinanang wa mga ilang muhimo ana nila kutihon, and that is also the somewhat the probation, holy probation of the church, early church in the Philippines ngano nga gisaulog nato ang adlaw sa pangilin Santo Niño sa Enero, because that is the beginning of the year, and that is also sa Pedro 1:3, I will give you the new life, new birth, and new beginning. And Christ is our new life, our new beginning. January is our first month of the week, of the year. Mo ta atong tubag niya kining salamat sa atong mga tinangga kay mga kaigsunan, ya jute na atong mga pasalamat sa atong mga kauban. Salamat ni Brad Alfeo Malinaw sa Eli Bay Organic, daghan kayong napanalanginan. Si Rubin, si Brad sa poblasyon, si Watimar Diosdado, si Nani Kandar, napanalanginan yun ining Daily Bay Organic supplement ni Brad Alfio Malinaw. Ang iyang numero, matawagan na to 0925-500-5906. So, balik ko na to 0925-500-5906. Niya to sa salamat ni Brad Sulping Algeri nga si paminaw na to. Salamat Brad So kay madasig maligo na nga mong pagtuo basta maka paminaw mi sama sa programa ninyo Katinawan sa Pagtuo. Ya greetings sa nato sa atong mga malihukon kay mga lay missionaries pagsangyaw pagpanalipod sa pagtuo. Atong advisor sa Catholic Faith Defender Cebu, Attorney Cesar Kilaton, Attorney Mike Abbas, ya sila si Sister Fee o Glito Marino, mga talamdon sa mga tao. Salamat na Brad Adam Ampir, Brad Jeffrey Caliusa, Brad George Torrefield, Brad Efrain de la Peña,
Brad Mario de la Serna, Brad Tomas ug Joy Caburnay, Brad Francing ug Carlos Pastoriti, Brad Edwin Isaal, Brad Asis Agipo, Brad Hernando Mangitngit, Brad John Porca, Brad Daniel Sicoya, Brad Edwin Paragoso, Brad John Porca, Brad Jong Chua, Brad Lee Namancia, Brad John Publica, Brad Crispin Tampos, Brad Jovin Alisna, Ormok, Brad ato sang kugihan kayong misyonero Brad Fred Tundang yang team. Sila si Brad Carlo Badenas, Brad Dennis Jasper Rapanan, o si Brad Alijo Gonzaga Jr. sa Suong, Lapu-Lapu. Ato sa pasalamat ni Brad Alfonso Bering, Joe Berdin, o si Pidjo Pahugot, o ni atong amigos sa San Carlos City, si Brad Jim Labonita. Salamat kayong Diyos magapanalangin nato. Tagbo tapuhon. Salamat sa Cebu Catholic Television Network. Bani Brad Dodong Limso ang atong presidente o malagaron kayo. Kita tapuhon sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network.